Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan nga natin itong naging prayer rally kahapon, kagabi sa Tagum City. No? Na-inspire ako dito sa naging post ni KLC. But even before we get into this, i-play muna natin yung intro ko. Ayun. Siyempre, may mga supporting videos before natin pag-usapan yung tungkol sa post ni KLC. Panoorin niyo muna yung dalawang videos na ipi-play ko. Ganap ang hirap sa mundo, unawa ang kailangan ng tao, ang pagmamahal sa kapwa-ilahan. Isang ang paglaakit ng ulan. Kita niyo yung namin ng tao sa Tagum, no? Panoorin naman natin yung Salamat PRRD before siya bumaba. By the way guys, bawal maiyak ang maluha Pinapanood ko lang to. Fini-facing ko lang kayo. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayanang Pilipino sa loob ng 6 na taon sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago. Tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. Noong 2016, nung nakilala natin siya, ito ang tumibag sa lahat ng balakid upang sa gayon tayo mga Pilipino ay maintindihan, maunawaan at malaman ang tunay na halaga ng pagiging isang Pilipino. Pahiram nyo sa amin ang inyong mahal na Rodrigo Duterte para matikman namin ang kasaganahan ng Davao. Tatay, maraming salamat po nang dahil sa iyo nagkaroon ng magandang kinabukasan ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming susunod na henerasyon. Maraming salamat po, tatay. Thank you po. Magpa-picture na tayo. Naniniwala ba kayo na mabuti ang Panginoon? Dahil binigay niya si Tatay Digong sa ating bansa, sa ating ordinaryong Pilipino. This is our last time we want to magpa-picture po ako sa inyo kasi talagang idol ko kayo. Matagal ko na tinatago to, tay. O madalas nagmamahal sa bansa ang nag-iisang Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Pangulo. Pero ang una-una, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil po kahit umulan,
mainit ang araw, nandyan pa rin po kayo. Ito po ay karangalan na natin na maharap kahit daw yan po ang ating inabot. Nakaharap po natin at bilang karangalan na rin natin na paglingkuran tayo ng isang taong binuhos ang kanyang pagod, oras, puyat para sa ating sambayanang Pilipino. Mamimiss namin yung mga speeches ninyo na laging aabangan kung ano na naman ang uling yung pasabog. Mamimiss namin yan. Yung mga solid supporters ni President Duterte gustong magpasalamat sa kanya. Ang ending, ang ating mahal na Pangulo, siya po ang gustong magpasalamat sa mga taong bayan na hindi siya iniwan. Tuloy-tuloy ang suporta. Hindi ka Kaya namin para sa iniiwan. inyo po ito. Ang kalayaan po ay hindi libre. May nagbabayad at ang nagbayad for the last 6 years ay ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Maiksi lang po sa sambayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Now that I am already at the tail end of my administration, I thank everyone who has helped me realize the dreams we have for our country. Galing sa ilalim ng puso ko, salamat for making me president. O, di ba? Kailangan ko pang mag-pause dahil. Well, siguro one of the many things na nasabi doon sa video na yan nung sa Salamat PRD, yung tumatak para sa akin, I don't know kung na ano niya rin yun, ano, na sabihin na lang natin, napansin nyo rin yun, na sinabi ni Jimmy Bondoc. Ang kalayaan po ay hindi libre. Ang nagbayad po ng kalayaan natin is si PRRD. This reminds me nung against all odds si PRRD na maipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Imagine niyo, it was more than 3 decades. Ilang presidente ang dumaan and they were very unsuccessful. Pero tinindigan sila ni PRRD. That's one of the things, no? Lalo na kung gano'n mo talaga kamahal ang tatay mo. Kailangan ba maging utang na loob yun ni PBBM kay PRRD? I don't think so. Pero I think forever mong ipagpapasalamat sa kanya. Na meron isang Rodrigo Duterteng tumayo para ibigay ko ano yung para sa tatay mo. Na kahit kayo magkakapatid na Marcos, kahit gaano kayo kalakas, hindi kinaya ng lakas ninyo na maipalibing yung ama ninyo sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? Whether or not mag-agree kayo sa akin, meron din naman naging lapses si PRRD during his time as a president. Pero aminin nyo man sa hindi, naramdaman natin yung pagiging presidente niya. Ako at the time, I was an OFW. Kung tutusin, wala nga akong dapat pakialam dito sa Pilipinas because hindi naman ako affected ng mga pinagagawa ng mga politiko natin dito, including the president, di ba?
Pero ramdam namin siya eh, bilang isang OFW eh. Maraming OFW ang naramdaman siya bilang siya ang presidente ng Pilipinas at that time. Ilang bansa ang silently na kinausap niya para lang, 'di ba, bumaba ang sentensya ng mga kababayan natin sa kanilang mga criminal cases. Take note it was even during his time nung suspend niya ang deployment ng mga OFW sa Kuwait. Pero hindi ginawa ng Kuwait yung ginawa sa atin ngayon. Nakipag-usap ang Kuwaiti government sa Pilipinas on how they can actually rectify kung ano man yung naging gusot noon during his time. Kasi di lang naman minsan ngayong panahon ni PBBM na may namatay diyan sa Kuwait, no OFW. 'Di ba? Pero ng panahon ni PRRD, hindi nagsuffer ang mga OFW ng Kuwait only because he suspended the deployment. Hindi bina ng mga Pilipino na makakuha ng mga visa. Then and now, yung nakikita mong crowd ng tao rito is the same. Sabi nga nila, PRRD is like a force to be reckoned with. Naniniwala ba kayo doon? Ako, yes. Ano sinasabi dito sa post ni KLC? Sabi niya, very, very safe to say that PBBM no longer has the support of 31 million. I agree. Sabi niya rin dito, I wonder how many are left. Look at this Tagum gathering. Tagum lang yan, ha? Personally, in my family of very loyalist parents and cousins from Ilocandia and Leyte, hindi na sila pro-admin. They still love PFEM, but they don't see in PBBM his father's qualities. They still call themselves loyalists though, but they don't seem to associate the word loyalist with PBBM. Nag-iba ang definition ng loyalista sa panahon ni PBBM. Very recent lang, di ba, may lumabas na post galing kay Maharlika, kay Mother Dragon. Tawag nga sa kanya ni Ma'am Joey. Mother Dragon. Oh. Communication between Patricia Martin at saka sa isang di umanong Arax tungkol sa pagbabayad, 'di ba? Sinabi din doon ni Patricia Martin na sila mismo minamass report nila yung mga accounts ng mga kritiko ng BBM administration. Is that even proper? Actually, that's even a violation of their constitutional rights eh. 'Di ba? That's under our Bill of Rights. Hindi ba dapat natin itama or i-criticize o i-call out yung mga leaders natin, mga politiko natin, kung meron tayong nakikitang mali? I remember, during the time of, siguro first few months pa lang ni PBBM, ayaw niya ng spokesperson because he said he wants to address yung mga inquiries ng mga tao. Directly siya sasagot. Ang dami niyang issue ngayon. May sinagot ba siya? Kaya tuloy, in-advise ko kay Raffy Tulfo, gayahin mo si PBBM. Sa mga issues niya, tahimik siya. Hindi niya sinasagot ang kung ano-ano. Namamatay ba? Yes. Hindi na lang biglang napag-uusapan yung issues ni PBBM. Ang daming controversy na nag-a-arise ngayon. Propaganda ba siya? I don't think so. Iba kasi yung propaganda sa pagpapakita ng mga facts, di ba? Sinagot niya ba yung issue ng pagiging bangag? Pagiging drug user? Dininay ni PIDEA? Pinakitaan ng mga documents galing from PIDEA, pati mismo yung team leader, and still we choose to deny that the fact na totoong nangyari yun. Willing to submit na nga yung team leader. So, bakit hindi pa tawag sa Senado? Raffy Tulfo. Bakit hindi mo ipatawag sa Senado kung ayaw ni Bato de la Rosa?
'Di ba? Member ka naman yata ng committee ni Bato de la Rosa. If they don't want to take the lead, you might want to take the lead. Pero bakit ayaw mong ba't ayaw mong gumalaw? Dahil ba involved diyan si PBBM? 'Di ba? Gusto lang natin malaman kung ano yung totoo. Wala rin naman akong makitang rason o goal ni PRRD para sira-siraan niya 'tong si PBBM. 'Di ba? Ultimo nga yung kapatid, eto na guys, ultimo yung kapatid, si Senator Amy Marcos. Hindi naman lagi, pero madalas kine-question niya yung mga desisyon ni PBBM. Eto na lang guys, ako material planner ako. Kami sa material planning, may mga may mga hinahawakan akong mga materyales. Meron kaming tinatawag na 3 months planning. Ibig sabihin, 3 months ahead yung plano namin sa pag-order ng materials. So, fino-foresee na lang namin, nakikita na rin namin, okay, ito yung number of orders na meron kami. So, ipaplano na namin yan. Naka-advance order na rin yan sa aming mga supplier. Sa month na ito kailangan namin, itong month na ito kailangan namin, ito kailangan namin. Ganito yung quantity namin. Ngayon, kung i-apply ko yung knowledge ko about material planning, nangyari sa Sibuyas, early part presidency ni PBBM. Doon palang bagsak na siya sa akin eh. Bakit? Kung alam mo sa sarili mo darating yung punto, there's a risk na hindi mo mamimit yung numbers mo to supply. Dapat meron ka na kagad contingency plan. Pero ano yung naging result nun? 'Di ba? Nag-suffer tayo for how long? Ng napakamahal na sibuyas. Ano sabi ni Senator Amy Marcos at that time? Mag-i-import ka rin pala, pinag-suffer mo pa yung mga tao. Yes, I get his point. Kasi malapit na raw yung anihan. Kawawa naman daw yung farmers. Nung time na mataas ang sibuyas, kawawa din naman yung mga farmers, di ba? Because they have to buy yung ganong kamahal na sibuyas. Kung yun, no, dinesisyon na ni PBBM at that time na mag-import tayo till such time. Kasi I find it very impossible na hindi alam ng Department of Agriculture kung gaano karami ang kinukonsume ng taong bayan na sibuyas. Kahit sabihin mo rough estimation lang eh. Still you have the numbers, 'di ba? Pero bakit kailangan natin mag-suffer? Tsaka yung pagbaba naman ng presyo ng sibuyas, hindi naman gradual eh. Ay, hindi naman biglaan, gradual pa rin eh. Imagine mo, ganun din naman yung nangyari. Noong time na dumating yung mga pinapa-import na sibuyas, andyan din naman na, yun din yung time na, ano nangyari? Nag-harvest po yung mga farmers ng sibuyas. 'Di ba? From 700, bababa ng konti hanggang naging 100, hanggang naging 70, hanggang naging 60. Pero nag-suffer muna tayo. Is that even a good decision as a DA secretary during his time? Hindi. Oh. Magaling lang sa umpisa ang administrasyon ni PBBM. Kamusta na yan, oh? Yung Kadiwa store. 2022 December. 2023 December. Tapos nagkaroon pa ng issue, nagkaroon pa ng kaso dahil sa pagbili ng mahal na bigas at ibebenta ng mura. 'Di ba? Sa tingin nyo, sila lang nagdedesisyon nyo ng undersecretary? O may kumpasyon ni PBBM? Ba? May nakikita pa ba kayong Kadiwa store ngayon? Ngayon na mahal ang bigas. Hindi na nila kayang panindigan yun. Bibili sila ng mahal na bigas. Tapos bibenta nila mura. 'Di ba? Taxpayers money ang pinambibili nila. Tapos bibenta nila ng mura sa sa Kadiwa. Then ilan lang ang nakikinabang doon. Dami nagbabayad, konti lang nakikinabang. Is that even fair?
Kung nakikita natin merong problema at mali sa administrasyon ni PBBM, we should speak. Kailangan natin i-voice out yun. Hindi lang ni PBBM, kung sino man politiko. Huwag niyo po silang i-block. Imbes na batikusin natin, let's ask questions. 'Di ba? There's another issue kay PBBM before ito. Sinuspend din nila yung governor ng Davao del Norte. Ha? O, pakita natin. Naka-post din dito. Oh. Imagine niyo yung pinasuspend ng governor ng Davao del Norte. Ito yung mga natanggap. Seal of Good Local Governance, Insurgency-Free Province, Agawad Kalasag, Third Competitive Province, Most Business-Friendly Province, Governor of the Year, and Most Sustainable and Livable Province, among others. Tapos sususpindihin nyo. Actually guys, parte naman ng preventive suspension yung lalo na kung merong administrative case na hinahin laban sa kanya. 'Di ba? Yung point lang doon is para hindi niya maimpluwensyahan yung mga tao. Ang tanong, ano-ano yung mga sinampa sa kanya? Tapos may ganito. 'Di ba? Does it even make sense to you? Bakit niyo bibigyan ng award itong taong ito kung ang dami niyang award about sa pagiging malinis na politiko? Hindi ba napaka-questionable na yan? Siguro ito yung last part, no? Siguro one of the things na sobrang nakakagulat is yung shinare ni Attorney Trixie. Sabi niya may mga nakakausap daw siya mga tawag dito. May mga nakakausap daw siyang mga politiko, congressman, local government officials, no? Pinakakuan daw sila ng term extension. Kaya ganyan na lang daw ang suporta binibigay nila sa administrasyon ni PBBM. Ito yung tanong natin dyan. What if hindi yan ma-deliver ni PBBM? Di ba ang goal nila is ma-rectify daw ang pangalan ng mga Marcoses? Paano imbis na ma-rectify niya, ang mangyari is na-worsen pa? Kawawa naman yung mga Marcos talagang nagtatrabaho gaya ni Senator Amy. Di ba? Si PBBM ba yung tamang Marcos na naging presidente? O dapat si Senator Amy? Kasi ultimo nga kapatid, gaya ng sinasabi ko palagi, ultimo nga yung kapatid, hindi sumasang-ayon sa kanyang mga pinagagawa. Di ba? Yun ang tunay na na-train ng kanyang ama. 'Di ba? At a very young age. Siya naman lagi ang kasama ni Apo Lakay. Hindi mo masisisi ang mga tao kung bakit sinasabi na nabudol mo sila. Nabudol mo kami. Kasi naniwala kami sa iyo, PBBM. Sa lahat ng sinabi mo during the 2022 campaign. I remember seeing this post coming from one of our friends, no? Kung sana, or rather, the reason why we did not vote for Lenny is because yung aggressive approach niya sa WPS. And the way we see it, mas aggressive ka pa kay Lenny. Sana si Lenny na lang yung binoto pala namin. 'Di ba? At least katanggap-tanggap from the very start na totoo siya sa sarili niya. Totoo yung gusto niyang gawin. Expectation-wise, sinet na ni Lenny Robredo kung ano yung gusto niyang gawin kung siya yung magiging presidente. O natakot ka lang na sabihin din na yun din yung plano mo. Hindi mo lang ginawa dahil nakita mo yung impact
na ayaw ng mga Pilipino yung gustong gawin ni Leni Robredo. 'Di ba? Sabi nga ni PRRD, no? Eto, speaking of WPS, ang sabi ni PRRD tungkol dyan. Ito, PBBM, pakinggan mo si PRRD dito sa sinabi niya. Ako, I highly recommend na pakinggan mo si PRRD rito. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them, kasi naman na sa gobyerno ngayon, i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of your past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat. Following your subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pag kung saan yung Navy, di gawain mo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative cooperation exercise just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to prepare this Sierra Madre, still it's an exercise of futility? Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Wala akong sinabi. Sinabi ko na subukan nila and see what happens. The way you listen to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be this possible war. One word na. Nandiyan kami lahat. What was it? Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. O ba ito? So it was a stern warning from China. Oh, that was the reply. If it's a warning, well, ikaw na bala. You interpret. If you were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to a one-cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people given these conditions? My advice would be totally irrelevant. True. Kasi kada salita ngayon ni PRRD, di ba? Binabatikos ng mga very expert. Number 1 na nga dyan si Associate Justice Carpio, di ba? Retired Justice Carpio. This is something that I can guarantee you and I can see it from now. I can see it from here. Kung tayo, God forbid, no, under the administration of PBBM, is magkaroon ng conflict and mag-start, hindi, actually may conflict na nga eh, is mag-spark ng war between the Philippines and China. I don't think na mapapatawad pa ng henerasyon na ito ang mga Marcoses. Diba? At tatanggapin ko na ang sasabihin ng mga kakamping na I told you so. So ipagdasal na lang natin na maging malumanay si PBBM sa mga desisyon niya. And maybe, just maybe, he needs to seek an advice from the previous president. Even not just PRRD, kahit kay GMA. Diba? Mga naging sensible. Tatlo lang naman, diba? Ang buhay pa. The previous PRRD, GMA, ERAP.
siguro kailangan niyang upuan yung mga dating naging presidente. I-recalibrate ni PBBM mga desisyon maybe he can come up with the best solution ever for the greater good of every Filipino and not of anything else. Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts ninyo. Do you really think na itong mga nagiging decision recently ni PBBM on how to govern our country, how to address the issues, political, economic, or even foreign policy, is nasa tama pa ba siyang landas? Diba? Kung may nakikita kayong pagkakamali, ano ang pwede niyong i-suggest?